Sa videong ito, pag-uusapan natin ang teorya nga patungkol nga sa sinasabing 5 God of One Piece at ang Void Century Truth. What if lahat ng alam natin sa One Piece ay hindi buong katotohanan? What if before nga ang Void Century, before pa ang world government, before pa ang pirates, may mas ancient na mundo na pinapatakbo hindi ng kings o empires kundi ng 5 forces na tinatawag na Sun God, Rain God, Forest God, Earth God at Sea God. At sa teorya na to, hindi sila devil fruit user. Sila mismo yung original source ng power na nakikita natin ngayon sa buong One Piece world. Meaning, lahat ng devil fruit abilities ngayon ay fragment lang ng dating mas malakas at mas tunay na power ng mundo. Sa first world, everything was in balance kasi bawat god may role. Yung Sun God nagre-represent ng freedom, willpower at light. Yung Rain God nagre-represent ng change, movement at transformation. Yung Forest God nagre-represent ng life, growth at evolution. Yung Earth God nagre-represent ng structure pero also destruction at imbalance. At yung Sea God nagre-represent ng final balance at judgment ng mundo. Sama-sama nga silang nagmi-maintain ng harmony ng mundo. Pero hindi nga nagtagal yung balance na yon kasi may nangyaring betrayal na nag-start nga ng First Great War ng mundo. Yung Sun God na kilala natin ngayon as Nika sa modern One Piece, hindi lang siya concept or myth. In ancient times, siya ay isang real force na embodiment ng freedom. Walang makakapigil nga sa kanya at walang authority na makakapigil sa will niya. Pero nung bumagsak yung first world, yung Sun God ay nasil o na-erase at yung essence niya naging devil fruit na ngayon ay Hito-Hito no Mi model Nika. Meaning si Luffy hindi siya first Sun God, siya lang ang continuation ng will na hindi nga kayang mamatay kahit ilang beses pa nga siyang murahin sa history. Sunod naman ang Rain God. Isa siya sa pinaka-mysterious kasi sa One Piece ang ulan laging may meaning ng change, revolution at emotional turning points. Sa theory na ito, ang Rain God ay connected sa character like Monkey D. Dragon na nagdadala ng storm at revolution at pati na rin si Vivi na nagdadala naman ng peace after nga ng chaos. Ang ulan ay hindi lang weather. Siya yung force na nagre-reset ng mundo. At nung first world pa, Rain God ang nagkokontrol nga ng global climate balance. Pero after nga ng war, nawala ang control na ito. Kaya naging unstable nga ang buong mundo. Then dito naman tayo sa Forest God. Ito naman yung embodiment nga ng life itself, evolution at survival ng nature. Sa current One Piece, nakikita natin ang fragments nito kay Admiral Green Bull or Rokogyo na kaya ngang mag-control ng plants. Pero sa teorya na ito, maliit lang yun kumpara nga sa original Forest God na kaya ngang gumawa ng entire ecosystem instantly. Kaya mag-restore ng buong nature ng continents. Pero after nga ng collapse ng First World, nahati-hati yung power niya. Kaya ngayon, unti-unti ngang nagiging artificial at controlled ang nature nga ng mundo. Ngayon, dumating tayo sa Earth God. Ito yung pinaka-dangerous sa lahat. Kasi unlike sa iba nga, hindi siya yung purely balance. Siya yung structure pero also a chaos. At sa myth connection like Norse mythology, may similarity nga siya sa serpent nga na kumakain ng roots nga ng mundo. Sa teorya na ito, ang Earth God ang nagbetray sa original balance kasi gusto nga niya ng control sa lahat ng ibang gods, sun, rain, forest at sea. At dahil dito, nagsimula yung first massive war na sumira nga sa first world at nag-break nga ng original harmony nga ng mundo. After ng defeat ng Earth God, hindi siya completely nawala. Instead, yung power niya ay nag-fragment nga across time at naging iba't ibang devil fruit at bloodlines. Dito na pumapasok yung connection nga sa Elbaf at character ni Loki. Kasi Elbaf ay land of giant at myth at si Loki naman ay maaaring represent nga ng modern vessel ng ancient serpent lineage. Hindi siya yung necessarily original Earth God pero siya yung current carrier nga ng chaotic will nito. Meaning possible na yung final evolution nga ng power na ito ay buhay pa ngayon. Then,
Sigad naman tayo. Ito yung pinaka-absolute force kasi ang C sa One Piece ay lagi ngang nagre-reject ng Devil Fruit user. Hindi lang ito weakness, kundi rejection ng nature itself. Sa teorya na ito, ang Sigad ay connected nga kay Shirahoshi na Poseidon na kaya ngang mag-control nga ng Sea Kings. Meaning, Sigad is not destruction but correction. Kapag masyadong nagiging unbalanced ang world, ang Sea ang nagre-react nga dito para ibalik nga ang balance. So, after nga ng collapse ng First World, pumasok naman tayo sa Void Century na sa teorya na ito, hindi siya nag-start ng history kundi aftermath ng First Great War. Yung Ancient Kingdom, sinusubukan niyang i-preserve ang balance habang yung rising force na magiging world government ay gustong i-control ang lahat. At sa gitna nito, si Imo na hindi lang ruler, kundi architect ng absolute order na gusto ngang hindi muling bumalik ang mga forces na ito. Para magawa yon, yung powers ng Five Gods ay hinati at isinil dito sa Devil Fruit at yung history ay binura para maitago ang katotohanan. Ang world government ay naging containment system ng mundo at ang Gorisei ay guardian ng sealed chaos, habang ang Mother Flame ay artificial attempt para gayahin ang godlike power. Pero hindi ito ang tunay na divine balance, kundi imitation lang. Ngayon sa Final War Theory, lahat ay babalik nga sa isang point. So, ang reuniting ng five forces na ito, si Luffy bilang Sun God of Liberation, si Dragon or Vivi bilang Rain God of Change, ang Forest God bilang Nature of Life Force, si Loki o Serpent Lineage bilang Earth God of Chaos and Structure, at si Shirahoshi bilang Sea God of Balance. Kapag nagsama-sama silang lima, hindi lang red line ang mawawala, kundi mabubura ang division ng buong mundo at magiging one continuous ocean ang lahat. At ito ang tunay na meaning ng One Piece. Hindi siya treasure, hindi siya gold, hindi siya weapon, kundi restoration ng original world bago nga ito nahati-hati at nakontrol. Isang mundo kung saan lahat connected. Walang borders, walang hierarchy, at ang freedom hindi lang dream kundi actual reality na. And maybe yung One Piece hindi bagay na hinahanap, kundi bagay na nagiging totoo kapag bumabalik na sa original balance ng mundo. So, this is Krong TV and this is the hidden truth behind the Five Gods and the Void Century War. And kung umabot ka nga dito, salamat sa panonood mo. Don't forget to like and subscribe and see you sa next theory kasi nga sa mundo ng One Piece, walang random, lahat connected at lahat nga may meaning. So guys, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!